Sabi ni Michael J. Fox, "One's dignity may be assaulted and vandalized, but it can never be taken away unless it is surrendered." Maaari daw na ang ating dignidad ay sirain at yurakan, pero hindi daw ito makukuha sa atin maliban na lang kung ito ay iyong isusuko. Maraming biktima ng sexual assault ang nananahimik na lang at nagdadalawang isip na magsalita. Bakit? Dahil sa takot na muling mapahamak, kahihiyan, natatakot sila na baka hindi sila paniwalaan at natatakot sila na mahusgahan. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa pinakitang katatagan at katapangan ng isa nating kababayan para ipagtanggol ang kanyang dignidad at pagkababae. Hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang naging journey ni Jennifer Dalquez mula sa hatol na kamatayan hanggang sa makuha niya ang kalayaan nang hindi nagbabayad ng blood money. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Isang mabuting anak at mapagmahal na ina, ganyan ilarawan ni Nanay Rajima Dalquez ang kanyang anak na si Jennifer Dalquez. Tahimik umano at masaya silang namumuhay sa General Santos City sa Mindanao. Si Jennifer at ang kanyang asawa ay biniyayaan ng 2 anak. Ngunit dahil nga sa hirap ng buhay at sa kanilang mga lumalaking supling, ay nag-isip si Jennifer ng paraan kung paano tutulungan ang asawa na isang farmer. September ng taong 2011 ay may nag-alok kay Jennifer ng trabaho sa Middle East bilang isang domestic helper. Ayon umano sa isang agent ng MMML Recruitment Services Incorporated, ay sila umano ang gagastos ng lahat ng kakailanganin sa pagpoproseso ng kanyang papeles, papuntang abroad. Kaya naman ay tinanggap niya ang nasabing alok nito. October ng sumunod na buwan ay nilisan niya ang General Santos upang magtungo sa Davao City para na nga sa pagpoproseso ng mga papeles na kanyang kakailanganin. Iniwan niya noon ang anak na 2 taon pa lamang at 7 buwan na bunso. November 2011, nang lumuwas siya ng Maynila para kumpletuhin ang iba pang mga kailangan dokumento at doon na rin siya naghintay ng schedule ng kanyang pag-alis. December 2, 2011, ay lumipad si Jennifer Dalquez papuntang United Arab Emirates. Dala ang pangarap para sa magandang kinabukasan ng pamilya. Si Jennifer ay nagtrabaho doon bilang isang domestic helper. Isang araw, noong March 2, 2011, habang naliligo ay bigla umano siyang pinasok ng among lalaki sa loob ng banyo at tinangka siya nitong gawa ng hindi maganda. Ngunit agad niya din umano itong napigilan. Kahit pa nga natatakot, ay hindi siya nagdalawang isip na ipagtapat ito sa kanyang among babae. Nakiusap siya dito na pauwiin na lamang siya ng Pilipinas. Pumayag naman umano ang nasabing ginang at agad na inayos ang kanyang mga papel at kakailanganing papeles para siya ay makauwi. Habang naghihintay ng oras ng kanyang flight, ay tinawagan siya ng isang Indonesian national na kaibigan. Inalok umano siya nito ng trabaho, ngunit hindi bilang isang domestic helper, kundi isang cashier sa isang restaurant. Dahil sa wala pang ipon at iniisip ang mga anak, ay tinanggap niya ang magandang alok ng kaibigan. At hindi naman siya nito binigo, dahil tulad ng sinabi nito, ay natanggap nga siya bilang isang kahera sa isang restaurant. Bilang kahera sa nasabing restaurant, ay marami din siyang nakikilalang mga tao. Minsan, noong taong 2013, ay may nakilala umano siya dito na inalok siya ng trabaho bilang isang assistant sa isang klinika. 3 beses lang umano ang trabaho sa loob ng 1 linggo at mas mataas ang sahod. Kaya naman ay muli niyang tinanggap ang nasabing trabaho at umalis siya sa restaurant.
Habang nagtatrabaho sa klinika, ay tumatanggap si Jennifer ng mga part-time jobs kapag walang pasok. At noon ngang December 7, 2014, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang Emirati police at kinuha ang kanyang serbisyo para maglinis ng bahay nito. Habang siya ay naglilinis, ay laking gulat umano niya dahil bigla na lamang siya nitong nilapitan at nais umano nito na siya ay gahasain. Tinutukan umano siya ng nasabing lalaki ng kutsilyo, ngunit nanlaban siya dito at nasaksak niya ang nasabing lalaki, na tumagos sa baga nito at naging sanhi ng agad nitong kamatayan. December 12, 2014, ay inaresto ng UAE Police si Jennifer Dalquez sa kasong pagpatay sa kanyang employer. Sa nasabi ding araw ay nakatanggap ng tawag ang magulang ni Jennifer sa General Santos mula sa isang kaibigan nito. Sinabi nito sa kanila ang isang masakit na balita na ang kanilang anak ay inaresto ng pulis at kasalukuyang nakadetain sa Al-Ain Central Prison. Nang malaman ng mga magulang ni Jennifer ang nasabing balita, ay agad silang nagtungo sa tanggapan ng OWA sa Coronadal City para nga alamin mula sa mga ito ang tunay na kalagayan ng anak sa UAE. Ngunit ayon sa kanilang nakausap, ay wala din umano silang impormasyon tungkol sa kalagayan ng kanilang anak. Ngunit nangako ang mga ito na tatawag sa main office sa Manila para alamin ang nasabing balita. February 2015 ay wala pa ding natatanggap na balita ang pamilya mula sa OWA. Kaya naman ay nagtungo sila sa opisina ng Department of Foreign Affairs sa General Santos City. Agad naman silang kinausap ng officer in charge na si Ibrahim Zailon. Ngunit tulad ng OWA ay wala din umano silang information tungkol sa kalagayan ng kanilang anak. Nangako din umano ito na tatawag sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi para alamin mula sa mga ito ang nasabing balita. Hanggang noong March ng taong 2015 ay nakatanggap sila ng tawag mula sa mga ito at kinumpirma nga nito ang masamang balita tungkol sa nangyari sa kanilang anak. Ay sinabi din umano sa kanila nito ang mga detalye ng kaso. Nangako din umano ang mga ito na tatawag sa kanila para sa iba pang update tungkol sa kaso ni Jennifer. At hindi naman umano sila binigo dahil palagi umano silang nakakatanggap ng tawag mula sa DFA at sinasabi sa kanila ang mga hakbang at update tungkol sa anak. May 20, 2015, sa kabila ng salaysay ni Jennifer, na kaya niya nagawa ang nasabing krimen ay dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili at sa pagtatangka nito na siya ay gawa ng masama, ay hinatulan si Jennifer Dalquez ng Court of the First Instance ng Al-Ain Judicial Court ng death penalty sa kasong pagpatay sa kanyang naging employer. 2 days matapos ang nasabing pagdinig, May 22, 2015, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makulong si Jennifer ay nakatanggap ang kanyang pamilya ng tawag mula dito. At sinabi niya sa pamilya ang napakasakit na balita. Dahil sa balitang natanggap mula sa anak, ay agad na lumapit ang pamilya ni Jennifer sa media upang humingi ng tulong sa mga nasa itaas na iligtas ang buhay ng kanyang anak. Tulungan niyo po kami. Kasi buhay ang anak ko ang nakataya dito. Nakakalungkot. Pero sa atin po kasing bansa ay kapag nakipag-ugnayan ka sa media at maraming tao ang nakakaalam ng nasabing problema ay tsaka lamang naririnig ng mga nasa katungkulan ang boses nating mahihirap. Naglabas din ng hinaing si Nanay Rajima dahil kung hindi pa umano siya mag-iingay sa media, hindi pa umano bibigyan ng pansin ng ating gobyerno ang kalagayan ng kanyang anak. Lumapit din sila sa isang staff ng noon ay DILG Secretary na si Mar Rojas nang minsan ay bumisita ito sa General Santos City at nangako naman umano ang nasabing DILG Secretary na tututukan ang kaso ni Jennifer Dalquez. At dahil nga sa kabi-kabila ang nasabing balita sa media, ay nakarating ito sa samahan ng mga migrante. Kaya naman, ang mga opisyal ng nasabing grupo
na nakatalaga sa UAE ay agad na nagtungo sa Al Ain Central Jail para alamin ang kalagayan ng ating kababayan. Ngunit nabigo umano sila dahil sa hindi sila pinahintulutang makapasok. Ayon umano sa jail guard doon, ay kailangan nilang humingi ng permiso mula sa korte kung nais nilang kausapin si Jennifer Dalquez. Tanging pamilya lang umano nito ang pinahihintulutang makapasok para ito ay makita at kausapin. Noong 2015, dahil nga sa mga balita ay naglabas ng statement ang government at ayon sa kanila ay ginagawa umano nila ang lahat para sa kaligtasan ni Jennifer Dalquez. Binigyan din umano nila ito ng legal assistant at abogado sa katauhan ni Attorney Nasir Al-Shamsi. Ayon naman sa Department of Labor and Employment ay magpapasa umano sila ng appeal sa kaso ni Jennifer Dalquez. Dahil nga sa bigo na makausap ng migrante si Jennifer, ay agad nilang hinanap ang pamilya nito sa General Santos para mag-alok sa mga ito ng tulong. Noong June 18, 2015, ang Department of Labor and Employment Secretary na si Rosalinda Baldos ay bumisita kay Jennifer Dalquez sa Al Ain Central Jail. Kinausap niya ito tungkol sa kaso at sa kanilang ipapasang appeal. Sinabi din umano nito na tutulungan nila ang kanyang 2 anak sa kanilang pag-aaral. July 2015, isang organisation sa United Kingdom sa koordinasyon ng migrante ay nagsagawa ng kampanya para iligtas sa kamatayan si Jennifer Dalquez. September 2015, ang mga official ng DFA sa General Santos ay kinausap ang pamilya ni Jennifer para maayos ang mga papeles nito dahil pupunta umano sila ng UAE para makita ang anak at dumalo na rin sa hearing nito para sa nasabing apila. October 17, 2015 ay lumipad ang magulang ni Jennifer papuntang UAE kasama ang isang legal officer ng Department of Foreign Affairs. Nakipagkita sila kay Ambassador Grace Relucio Princesa at sa abogado ni Jennifer na si Attorney Nasir Al-Shamsi bago sila pumunta ng Al Ain Central Jail para bisitahin ang anak. Naging emosyonal ang kanilang pagkikita at dito nga dinitalye ni Jennifer sa kanila ang kung ano ba ang nangyari, bakit niya nagawa ang nasabing krimen. Bago sila maghiwalay, ay nangako ang mga ito na gagawin ng lahat para siya ay makauwi ng Pilipinas. June 30, 2016 ay natapos ang termino ng Administrasyong Aquino at umupo ang bagong Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Regular naman na nakakatanggap ng tawag ang pamilya ni Jennifer mula sa kanya at ayon dito, ay lagi umanong napupostpone ang hearing sa hindi nila malamang kadahilanan. At noon nga ang January 11, 2017, isang tawag mula kay Jennifer ang kanilang natanggap at ayon dito ay lalabas na umano ang desisyon sa kanyang appeal. Nalabis namang nagpakaba sa kanyang pamilya. Kaya naman ay muling lumapit si Nanay Rajima sa media para manawagan sa bagong upong Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte na iligtas ang kanyang anak sa kamatayan. February 8, 2017, ang Philippine Ambassador ng United Arab Emirates na si Constancio Vigno Jr. ay bumisita kay Jennifer sa Al Ain Central Jail at nangako ito na gagawin ang lahat ng paraan para sa kanyang kaso. Nagbigay din ng mensahe si Jennifer para kay President Rodrigo Roa Duterte na tulungan siya nitong makauwi sa General Santos. Nagmamakaawa po ako sa mahal nating Pangulo na tulungan niya po ako na makauwi na sa bansa natin. Kayo lang po ang aking pag-asa na makalabas po dito sa kulungan. Sa nasabi ding buwan, ay muling binisita ng migrante ang pamilya ni Jennifer sa General Santos
At dito na nga nila nakausap si Jennifer sa pamamagitan ng cellular phone. Isinalaysay ni Jennifer sa mga ito ang detalye. Ayon sa kanya ay napatay niya ang among pulis dahil umano sa tinangka siya nitong gahasain at patayin. Sinunog pa umano siya nito, pinalo, sinuntok, pinalo ng bote sa muka sa bandang taas ng mata. Noong tinangka umano nito na siya ay saksakin, ay nakaiwas siya at naagaw niya ang hawak nito na kutsilyo. 3 beses pa umano silang nagrambulan nito, nagsimula sila sa sala hanggang sa loob ng kwarto. Sumisigaw umano siya at sinubukan niyang humingi ng tulong, pero wala namang nakakarinig sa kanya. Marami na din daw umano siyang sugat at dugo sa mga katawan maging sa muka. Dahil sa mga narinig ay agad na umaksyon ang migrante. Tinulungan nila ang pamilya na humingi ng tulong sa local government at sa DSWD sa kanilang lugar. Lumipad sila at nagtungo ng Maynila para humingi ng tulong sa national government. February 27, 2017 ay muling pinostpone ng judge ng Al Ain Judicial Court na si Judge Sufian Muhammad ang nasabing pagdinig dahil umano sa hindi humarap ang mga anak ng biktima. Sa pagkakataon kasing ito ay may 3 senaryo ang maaaring mangyari. Una, manunumpa ang mga anak ng biktima sa harap ni Allah at ng Judicial Court na 50 beses na si Jennifer Dalquez ang pumatay sa kanilang ama. At pag nangyari yon ay mananatili ang hatol na death penalty. Pangalawa, haharap ang magkapatid sa korte at manunumpa ng 50 beses kay Allah na si Jennifer Dalquez ang pumatay sa kanilang ama at bibigyan nila ito ng tanazul o affidavit of forgiveness. Makakaligtas si Jennifer sa hatol na kamatayan kapalit ng blood money. Pangatlo, hindi sisipot ang mga anak ng biktima at mapipilitan ng korte na alisin ang hatol na kamatayan at pababayarin si Jennifer Dalquez ng halagang 200,000 dirhams bilang diya o blood money sa pamilya ng biktima. At sa halip ay makukulong pa rin ito ng habang buhay. March 1, 2017, sa pagtutulungan ng migrante at Gabriela representative na si Representative Emmy De Jesus at Representative Baby Arenzas ng Pangasinan, ay nag-file sila ng House Resolution 829 para pa rin pilitin si President Rodrigo Duterte to seek executive clemency para sa kaligtasan ni Jennifer Dalquez. Pag sinabi po nating executive clemency, ito ay ang paggamit ng iyong kapangyarihan bilang Pangulo para mamagitan o gumawa na ng aksyon para iligtas si Jennifer Dalquez sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mataas na namumuno sa UAE. Ang nasabing resolution ay nilagdaan at sinang-ayunan ng 17 congressmen na ang karamihan ay member ng Progressive Party List at Committee ng Overseas Workers Affairs. Nang matanggap ng Pangulo ang nasabing resolution at dahil na rin sa kabi-kabilang rally at pambabatikos ng media, ay agad na pinapunta ni President Rodrigo Roa Duterte, si Labor Secretary Silvestre Bello III at ang Philippine Overseas Employment Administration Administrator na si Hans Leo Kakdak para i-relay sa UAE officials ang kanyang mensahe. Agad ngang lumipad ang 2 opisyal sa Abu Dhabi at hinatid ang mensahe ni President Rodrigo Duterte, saying na ginagalang umano ng presidente ang kanilang justice system sa kanilang bansa. Pero kapag pinatay nyo umano ang isa sa kanyang mga nasasakupan, ay mapipilitan siyang mag-declare ng total deployment ban sa buong nasasakupan ng United Arab Emirates. At ipo-full out niya umano ang lahat ng manggagawang Pilipino sa buong UAE.
dahil iyon umano ang kanyang responsibilidad para protektahan sila. March 17, 2017 ay naglabas din ng statement si DFA spokesperson at Assistant Secretary Charles Suse, saying na may mga bagong umanong ebidensya na kanilang prinisinta sa Al-Ain Judicial Court. At naniniwala umano sila na sa pamamagitan nito ay magbabago ang hatol ng nasabing korte kay Jennifer Dalquez. March 26, 2017 ay sumulat din ang member ng House of Lords ng United Kingdom sa ambassador ng UAE sa London para humingi ng clemency para kay Jennifer Dalquez. Lord Singh of Wimbledon said na maliwanag umano sa mga ebidensya na ang kanyang nagawang krimen ay hindi sinasadya kundi isang desperate response para ipagtanggol ang sarili sa pagtatangka ng biktima na siya ay gawa ng masama. Isang samahan din ng mga overseas Filipino workers na nakabase sa London ang nagsagawa ng vigil at rally sa harap ng embassy ng UAE sa London at nanawagan sila para sa pagpapalaya ng ating kababayan. Ang grupo ay tinawag nilang J4DW o Justice for Domestic Workers na pinangunahan ng kanilang coordinator na si Marisa Bigonya. Ayon sa kanya, nakakalungkot umano dahil sa ating modernong mundo ay ang mga migrant domestic workers ang nakakaranas ng abuso at exploitation dahil sa kawalan ng labor rights at human rights ng maraming bansa katulad ng UAE. March 27, 2017 ay muling pinostpone ng Court of Appeals ng Al-Ain Judicial Court ang nasabing pagdinig dahil pa rin sa hindi pagsipot ng dalawang anak ng biktima sa nasabing hearing at muli itong inischedule ng April 12, 2017. April 2017, ang UAE Philippine Ambassador na si Constancio Vigno Jr. said na ang abogado ni Dalquez ay gumagawa na ng hakbang para sa kanyang acquittal dahil umano sa hindi pagsipot ng mga anak ng biktima sa mga nasabing pagharap noong February 27 at March 27. June 19, 2017, finally, ang Court of Appeals ng Al-Ain Judicial Court ay nag-declare na ang 30 years old na si Jennifer Dalquez ay inosente. Kaya naman ay hindi na nito kailangan pang magbayad ng diya o blood money sa pamilya ng kanyang napatay. Ngunit kailangan niya umanong bunuin ang 5 taong pagkakakulong dahil umano sa akusasyong kinuha niya ang cellphone ng employer. Dahil nga sa nasabing balita, ay marami sa ating mga kababayan ang nakahinga ng maluwag na tila ba nabunutan sila ng tinik na nakabaon sa kanilang mga dibdib. Lubos naman ang galak at pagpapasalamat ng pamilya ni Jennifer sa lahat ng mga taong tumulong para sa kaligtasan ng anak, lalo na nga kay President Duterte, Samahan ng Migrante, Gabriela, J4DW at Lord Singh ng Wimbledon, at sa lahat na nagdasal at nanawagan para sa kanyang kaligtasan. October 31, 2018, isang taon matapos ang kanyang acquittal, ay masayang binalita ng Philippine Embassy sa UAE na makakalaya na at makakauwi na ng ating bansa si Jennifer Dalquez. November 1, 2018, ay nilisan ni Jennifer Dalquez ang UAE, sakay ng Philippine Airline at umuwi na ng Pilipinas. Emosyonal naman siyang sinalubong ng mga magulang sa Ninoy International Airport. Mahigpit at talaga namang puno ng luha ng kagalakan ang kanilang mga mata ng kanilang salubungin ng anak. At dahil nga sa hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Jennifer na makita at makausap ang officials ng Philippine Embassy sa UAE,
ay pinasalamatan niya pa rin ang mga ito sa pamamagitan ng cellular phone. Ayon sa kanya, ay taos-puso siyang nagpapasalamat sa embahada at sa mga tauhan nito dahil sa ginawa umanong tulong nito para sa kanya. Ayon sa kanya, ay hindi umano siya pinabayaan ng mga ito sa kanyang laban. Binisita din ni Jennifer ang samahan ng migrante at humingi ng pasasalamat sa kanilang suporta at tulong para sa kanyang kaligtasan. November 4, 2018 ay umattend sila ng misa ng pasasalamat sa Redemptorist Church sa Baclaran, Parañaque City, kasama ang kanyang pamilya. Kahit pa nga isang Muslim, ay lubos siyang nagpapasalamat sa simbahang Katoliko dahil sa isa sila sa mga nagdasal at nanawagan para sa kanyang kaligtasan. November 6, 2018 ay nagtungo si Jennifer Delquez kasama ang pamilya sa Malacanang para personal na magpasalamat kay President Rodrigo Duterte sa lahat ng ginawa nito para sa kanyang kaligtasan. Naging emosyonal naman si Jennifer nang makita niya ang presidente at nagpasalamat dito. Ayon sa kanya, I am thankful to President Rodrigo Duterte for all his help. Thank you for letting me get out of prison alive. The government did not forsake me after all this time. Ayon sa pahayag ni DFA spokesperson at Assistant Secretary na si Assistant Secretary Ercato, ay sasagutin umano ng Department of Foreign Affairs ang accommodation at travel expenses ni Jennifer pabalik ng General Santos. Nagbigay din ng 100,000 na financial assistant at scholarship, maging livelihood assistant ang DOLE at DSWD. Nagpasalamat naman si Jennifer at sinabing gagamitin ang pera para magsimula muli kasama ang pamilya sa General Santos City. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwentong isinalaysay. Please hit the like button and don't forget to tell me something about our topic in the comment section. Thank you so much po and see you in my next video.